Ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Hindi ko alam kung bakit minahal kita kahit ang kati-kati mo sa anit. Para sa ex-fling ko na si Anton. Alam kong maliit lang ang tsansang marinig mo ito dahil sa mga pagkakataong binabasa na ito sa radyo. Umaarangkada ka na sa kalsada para magpasada ng habal mo. Gusto ko munang balikan na kung saan nag-umpisa ang lahat-lahat. Kung paano tayo nagkakilala at kung paano tayo napunta dito. Hindi ko masabi sa'yo ng harapan dahil nahihiya ako. Kaya sana ay umabot sa'yo ang liham kong ito. Palagi akong nagbubook sa mga moto o taxi app at hindi talaga ako naghahabal-habal. Dahil ang akala ko noon ay hindi mo pagkakatiwalaan ang mga habal driver. Pero nag-iba ang pananaw ko simula nung nakilala kita. Gabing-gabi na ako nakakauwi galing sa trabaho bilang kahera sa isang convenience store sa may Buendia. At nakakapag-out ako, 11:00 na ng gabi. Sarado na ng ganong oras sa mga estasyon ng tren kaya mas pinipili ko na lang talagang mag-moto taxi kesa naman mag-jeep dahil nakakapagod at nakakatakot mag-commute kapag ganong oras. At isang araw nga, nawalan ako ng load habang sinusubukan kong mag-book ng moto taxi sa ilalim ng LRT. Habal ka, ma'am? Bigla ka na lang sumulpot at nagtanong habang halatang naiimbyer na ako sa kakaisip kung paano ako makakauwi. Hindi po. Sagot ko ng pataray. San ka ba, mama? Habal ka na. Hindi na kita pinapansin pero sige ka pa rin sa pangungulit. Magkano ba dyan sa binubuk mo? Babawasan ko na lang ng 20, sumakay ka na lang dito. Wala na mag-a-accept sa'yo ng ganitong oras. Bawasan mo ng 30, sasakay ako. Pinakita ko sa'yo yung 82 pesos na lang ang isinisingil sa akin sa app. Sige, kahit 55 na lang. Sabi mo nang medyo naiinis. Pumayag na ako para lang makauwi agad. Kasi pagod na rin ako nung araw na yun. Nagpahatid ako sa may FB Harrison. Tahimik lang ang biyahe. Dahil ayaw ko rin naman na makipag-usap. At mukhang napipilitan ka lang din naman na umuo sa akin. Mabilis lang naman ang biyahe pauwi galing sa pinanggalingan natin. Hindi na rin naman maalikabok dahil anong oras na rin tayo inabutan sa kalsada. Malamig. Tahimik at tanging ilaw lang ng mga resto bars sa paligid ang ating gabay. Hindi ko na nga namalayan. Tumigil na nga tayo at kailangan ko nang bumaba. Inabot ko na agad sa iyo yung bayad at nagpasalamat ka sa akin. Sabay abot ko sa pulang helmet mo. Dire-diretso na nga ako sa paglalakad at hindi na rin kita nilingon habang humaharurot ka na nga para maghanap ng panibago mong pasahero. Sa katunayan, hindi naman kita inisip hanggang sa makarating na nga ako sa bahay. Ni hindi ka na nga rin sumagi sa isip ko kahit nang pumasok ako sa trabaho kinabukasan. Hindi ko naman talaga iniisip yung mga rider na sinasakyan ko. Dahil para sa akin, hindi ko naman na sila ulit makikita. Para saan pa? Pero mali ang akala ko. Dahil nakita na naman kita at inalok mo na naman ako ng habal. Ma'am, sakay ka na ulit sa akin. 55 na lang ulit.
bigla ka nalang sumulpot at sumigaw saktong paglabas ko ng pinto. Sa kagustuhan kong makatipid, dahil maliit lang naman ang sahod ko, syempre, pumayag na rin ako. Sige kuya, dali-dali na nga rin akong lumapit at kinuha ang inaabot mong helmet. Sumampa na ako sa motor mo at umarangkada na tayo pauwi sa bahay namin. Bigla mo akong tinanong habang nakatigil tayo sa may stoplight. Naaalala ko pa yung pag-uusap natin. Ma'am, ganitong oras ka ba talaga laging umuwi? Opo kuya. Sagot ko naman sa'yo. Hindi ba delikado na rin? Anong oras ka na nakakalabas sa trabaho eh? Medyo safe naman kuya, may mga police checkpoint rin naman. Sa pag-uusisa mong yun, napahaba ang kwentuhan nating dalawa. To make the story short, unti-unti nang lumapit ang loob ko sa'yo. At nalaman ko na parehas pala tayong nagtatrabaho para sa mga magulang natin. Parehas rin tayong wala ng pamilya or wala pang pamilya at wala ring jowa. Hinihingi ko na rin ang Facebook mo para minsan ikaw na lang ang sumundo sa akin, papasok at pauwi ng trabaho. Grabe. Nagtitiwala na talaga ako sa'yo. Kasi naman, never mo kong pinagsamantalahan at never ka rin sumubok na ilagay ako sa kapahamakan. Isang hapon, tinawagan kita para magpasundo, papasok sa trabaho ko sa Buendia. Hello Anton, may pasahero ka ba? Terry, wala naman. Papasundo ka ba? Oo sana, dito sa Harrison. Sige, punta ako. Matapos ang tawag natin, nag-antay pa ako sa iyo ng 15 minutes hanggang sa nainip na akong maghintay. At nag-commute na lang ako dahil sa sobrang tagal mo. Hanggang sa nakarating na ako sa trabaho nang hindi pa rin kita nakakausap. Hindi rin naman pwedeng mag-cellphone kaya hindi na kita tinext or tinawagan. Nagamit ko na lang yung cellphone ko nung nag-short break at doon ko nakita ang sandamakmak na tawag at message mo sa akin. San ka? Nandito ako sa tapat ninyo. Umalis ka ba? Sorry, nagkapasahero kasi ako eh. Hindi ko na binasa ang mga sumunod mong mensahe sa sobrang inis. At tila bang may nararamdaman akong kakaiba. Nagsiselos na pala ako. Kalain mo yun? Bakit inuna mo pa yung iba kaysa sa akin? Babae ba yun? Bakit mo pa sinabi na pupunta ka na tapos may iaangkas ka lang palang iba? Nagpaalam akong mag-early out nung araw na yon dahil alam kong aabangan mo rin ang paglabas ko. Nagpalit na rin ako ng shift sa trabaho para lang hindi na kita makita. Bigla tayo nagkasalisi sa kalsada habang naglalakad ako. Tinanong mo ako kung bakit hindi kita pinapansin. Binusinahan mo lang ako at sabay tanong na, "Kumusta ka na? Hindi mo na nire-replyan yung mga chat ko ha." Binaliwala lang kita. Hanggang sa bumaba ka bigla ng motor para kausapin ako ng harap-harapan. Noong mga oras na yun, hindi ko alam kung paano kita haharapin. Hindi ko alam kung dapat ko bang ihayag sa'yo ang aking damdamin. Ang gulo. Pero nawalan na ako ng salitang sasabihin. Nabigla na lang ako na lumabas sa bibig ko ang mga katagang, "Oo, nagugustuhan na rin kita." Hindi nagtagal, nagkamabutihan na talaga tayo. Hinahatid sundo mo na ako sa trabaho at inuuna mo na ako kaysa sa mga pasahero mo. Umabot nga tayo ng 5 buwan. Napuno tayo ng saya at akala ko nga ay tayo na hanggang dulo. Naniwala akong ikaw ang endgame ko. Pero, nagkamali ako. Nakakalungkot man isipin, nakakalungkot man sabihin,
Pero siguro nga ganun talaga sa pagmamahal. Susubok at susubok ka lang hanggang sa makilala mo yung tamang tao para sa'yo. Pero hindi ko inaakala na grabe pala yung iiwan mo sa akin. Bukod sa lungkot, sakit, at hirap, may iba ka pa palang remembrance na iiwan. Isang araw ay bigla ko nalang napansin na nangangati ang ulo ko. Akala ko ay mawawala lang pag naligo ako. Pero doon ako nagkamali. Nagtataka ako kung bakit hindi pa rin nawawala ang kati ng ulo ko kahit na lagi naman akong naliligo ng higit sa isang beses sa isang araw. Tumagal ng tumagal ang pangangati at bigla ko nalang nakita na may sumabit sa kuko ko. May naninirahan na palang peste sa anit ko. Hindi na rin muna ako sumabay sa'yo para hindi na rin kita mahawaan. Kasi nandiri ako at bumili na ako agad ng shampoo para mawala yung sakit ng mga kagat-kagat na kung ano man ang aking nasa anit. Hindi ko rin yung sinabi sa'yo, sobrang hiya kasi ako. Dahil sa edad kong 26, may sakit akong pang-elementary. Nakahiga na ako, pero grabe pa rin yung kamot ko sa ulo ko. Grabe. Yun pala yung iiwan mo sa akin. Kuto? Talaga ba? Kuto, Anton? Matapos kong ibigay ang lahat-lahat sa'yo, tiwala at pagmamahal. Kuto? Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin sa'yo. Ayoko naman na mapahiya ka. Kaya dito ko na lang pinadaan sa radyo. Wow. Ayaw mo pahiya pero pinadaan sa radyo. Grabe ha, low-key ka rin doon ate. Kaya Anton, sana naman maging aral na to sa'yo. Maging malinis ka naman sa katawan ng ibang tao. Kahit hindi na sa'yo. Naghahabal ka kaya sagot mo ang ulo ng mga pasahero mo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pinagsamahan natin at pasasabi kong minahal talaga kita. Pero hindi ko talaga kayang tiisin kung ano mang nakita ko at naranasan ko sa'yo. Magmula noon, hindi na rin ako nag-book ng habal. Mas pinili ko na lang ang sumakay ng jeep kahit mahirap, kahit delikado, at kahit nakakapagod. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung trauma. Kung sa'yo ba? O sa kutong nakuha ko sa helmet mo? Yes, it's me, ang babaeng nangangati-ngati. Perry. Waking up to